Dan lang po yung magagandang umaga. Yung ilan, hindi yata. Ha? Sabi ko po, magandang umaga po sa bawat isa. Yun, medyo dumami na. Medyo gumaganda. Hindi ko alam kung dahil ba yan sa pag-uusapan natin ngayon o dahil sa kanta. Alright. Pinag-usapan po natin, pinag-aaralan po natin nung nakaraang linggo. Tayo po naman pala ay nagpapasalamat kay Lord dahil sa nabigyan po ako ng pagkakataon na tapusin yung aking mensahe. Hindi naman po ako nagpasalamat at napagod si Pastor. Sinasabi ko, nagpasalamat ako at nabigyan ako ng pagkakataon. Alright? So, napag-usapan po natin ang mindsets concerning money. Meron daw pong tatlong kaisipan sa Book of Proverbs na kung saan binabanggit concerning money. The first thing is the mindset of a thief, na kung saan ito po yung kaisipan na tao na kung saan nag-iisip ng bagay o property ng ibang tao at kanyang pinag-isipan paano niya mapasa kanya unlawfully. Alright? Next is the mindset of the sluggard. Ito naman yung mga tao na kung saan ayaw nang magbago. Komportable na sa kung anong mayroon sila. Alright? At ang pangatlo is the mindset of a righteous. And desire in your heart to have this kind of mindset. I said, desire in your heart. Yeah. Meron po tayong napag-aralan that 7 points, no? Of the mindset of a thief. Alright, number 1, a thief is not necessarily one who is stealing, but a person who is thinking a certain thought pattern. Ang thief daw po ay hindi lang itong basta yung mga kumukuha ng bagay na hindi sa kanya. Alright? Hindi lang ito yung mga nasa kalye na kung saan nag-i-snatch ng bagay. Alright? Marami po siyang characteristics, marami po siyang mga ginagawa kung paano mapupunta sa kanya ang bagay na hindi sa kanya. Alright? Giving what does not belong to him and not willing to pay the price. Ayaw yata? Wala. Alright, 7 points. Number 1, the thief is constantly driven by thoughts of what belongs to others and how he could acquire it as his own unlawfully. This is the mindset of a thief. Next, number 2, the thief believes those who have owe it to him. That is called entitlement mentality. The next is, the thief is an opportunist who studies the weaknesses of others in order to exploit them for his advantage. Okay? Number 4, the thief desires to gain by using fear, violence, and harm. Ang mga tao na kung ito ay gumagamit ng dahas para kitakutin, para sila makapagpatuloy sa kanilang ginagawa. The next is that the thief gathers of his kind to gather information on the afraid. May kasabihan nga tayo that birds with the same feather flocks together. Di ba? They want to gain strength for an evil task. Nawala na naman. Alright. Number 6, the thief uses lies and deception to penetrate the defense. The defenses of those whom they are targeting. Pinag-aaralan ko nila, kaya gumagamit sila ng panlilin lang para lang makuha ang bagay na nais nila. Number 7, the thief know the system well and have studied the entrance point for the assault. And now, the mind of the sluggard, atin din pong napag-usapan kung paano ba yung sluggard mag-isip as far as resources are concerned.
Sabi rito that the sluggard will not take action to bring change around him. Kung negatibo na ang kanyang paligid, wala siyang pakialam, okay lang. Sige lang, okay lang kahit negatibo. Total, darating din ang araw, matatapos din yan. At pagpapalain din ako. Kapatid, hindi po ganun. Right? The sluggard refused to be led by those who are in authority. Ito po yung ayaw magpaligta. At sa tingin niya, ang kanyang ginagawa ay laging tama. Ayaw niya nang inuutosan siya, ayaw niyang pinapangunahan siya. The sluggard loves pleasure, not pain. Ito yung gustong laging masarap yung nasa laging comfort siya. Comfort siya palagi. Ayaw niya yung parang patulogin lang ng puro balik at saka unan, nagre-reklamo na. Kinakailangan talaga nasa foam, and then may comforter pa. With aircon. Di ba? Binibilisan ko na po para na kasi baka hindi ako matapos. Ikaso mukhang bumabagal. Saan ko ba iharap? Sa'yo o dito? Yan. Wala pa rin eh. Next. Number 4. Sabi po rito, the sluggard does not discern the times and the season of opportunity around him. Ang tama daw po ay hindi niya nadidiscern kung anong kapanahunan. Oras na para magtanim, siya nagbubulakbol pa. Kaya nung panahon na mag-aari na, wala siyang aanin. Di ba? Number 5. Nasaan na? The sluggard blows his opportunities and all his chances to be blessed. Mayroon na sanang pagkakataon. Nandiyan na siya eh. Nakahanap na. The problem is, hinahayaan niya itong makalampas. The sluggard always overtaken by those who are diligent, and all he possesses will come to the hands of the righteous. Ang mga sluggard pala, yung ano man ang kanyang ginagawa, meron siya, actually nag-iipon siya noon. Okay? Ngunit ang kanyang inipon ay mapupunta lang sa mga kamay ng mga righteous dahil ayaw niyang kumilos. Dahil nga, tamad. Kaya na-overtake siya. And sluggard is always in pursuit of worthless things and became focused on wrong priorities. Ito po yung mga kaisipan ng sluggard na kung saan we see and we understand how sluggard wasted his properties. Okay? Sinayang niya lang. Actually, ang sluggard po dito na pinag-uusapan natin is hindi ito yung walang-wala. Kundi ito yung mga taong meron na, pero they stop on improving. Naglagay ng ceiling, and then nung tumama na sa ceiling yung ulo, ang tendency, pababa na kasi meron ng limitation. The experience ng kagandahan ng buhay, and yet, ay hindi na nagpatuloy. They are programmed, they are built for decline. Right? Sluggards are built up, and then, when they reach the maximum capacity, ang tendency, bumababa. The problem is, ilan sa kanila, hindi pa nga nakakarating sa maximum. Nag-stop na. They stop to learn. Alright? Nanonood ba kayo ng Mission Impossible, the series? 1987 yata yun, 1988. Yun yung time na may isang grupo na kung saan ang ginagawa lang nila, tumutupad ng mission na kung saan medyo imposible na. Pero tinatanggap nila yung mission
through cassette player na kung saan portable. Nakakita na ba kayo ng cassette player na portable? Ha? Yung maliit lang. Yun yung ano. And then ang huling bahagi ng ano, if you accept this mission. Alright? Tapos pagkatapos magsalita ng tao doon sa tape, it will self-destruct. Nasisira siya, sumasabog. Ito din po ang sluggard. Na kung saan pagkatapos niyang mag-gain ng strength, nag-distract, nag-self-destruct, nag-stop. Actually, meron po sa, hindi ko lang mahanap talaga kagabi yung tamang verse, but meron pong verse sa Proverbs that a person put his hand inside the pot, and yet, nung makuha niya yung pagkain na sa ilalim ng, sa loob ng palayok, hawak-hawak na niya, ayaw niyang iangat para isubo. Nilagay na lang doon, hindi nagutom. Bakit ayaw itaas? Itamad nga eh. Sipin mo na lang. If this kind of people kasama mo sa buhay, kasama mo araw-araw, think of the things that will happen to you. Alright? Kung ito'y lagi mong kasama, lagi mong katabi, nakikita mo, baka ikaw, maging kagaya na rin. So beware, kapatid. This kind of people are very dangerous to work with. Alright? The thief go for money. Go straight for the money. But the sluggard wasted money. So saan kayo doon? Doon na lang sa diretso sa pera o sa isayangin yung pera? No. Dapat wala tayong pili doon. Dapat dito tayo pipili. The mindset of the righteous. Desire it in your heart to have this kind of mindset. Pakisabi siyang katabi, gusto ko yan. Hallelujah. This kind of mindset is set for wealth. Because this mindset will bring us to a position where we can be blessed continually. Right? This kind of mindset will bring us to a position, lalakay tayo sa isang lugar na kung saan ang Diyos ay walang choice kundi pagpalain ka dahil sa lahat ng kondisyones ng pagpapalain, ginagawa mo na. Alright? You are following thoroughly what is written. Sabi nga diba sa Joshua 1:8, do not let this book of the Lord depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written on it and you will be prosperous and successful. See? Number 1. Tutuloy na natin. Bakit hindi ako matapos? The mindset of the righteous seeks for wisdom. Wisdom build a house. Amen? Bakit wisdom ang kanyang hinahanap? Ang magnanakaw, hinahanap niya diretso yung pera, property, wealth. Ang sluggard, pinapabayang matapon, masayang yung kanyang wealth. But this kind of mindset seeks wisdom. Why? Sabi po sa Proverbs 8:18-21, ang nagsasalita po rito is wisdom. Alright? Sabi ng wisdom, with me are riches and honor. Enduring wealth and prosperity. That is why righteous people with this kind of mindset seeks wisdom, because with wisdom, he will find wealth and prosperity. My fruit is better than fine gold. Mas pag-gold po, pinag-usapan, ito po, it represents the currencies. Okay? Financial situations of the people, of the countries. Okay? Gold, ito po yung ginagawang basihan kung paano ba nagmamahal o nagmumura.
ang mga bilihin. Naging meter stick ito, gold. And sabi nito, my fruit is better than fine gold. This is wisdom. That is why we need to seek wisdom. Alright? What I yield surpasses choice silver. Yield, alam mo ba bakit ibig sabihin ng yield dito? Ito yung kita daw niya. Ang kita daw niya ay higit pa. Ang kanyang revenue, ang kanyang income ay higit pa sa choice silver. You know? I walk in the way of righteousness. That is why the righteous people seek wisdom, because wisdom always walks in righteousness. Right? Along the path of justice. Pagiging patas. Bestowing wealth on those who love me. Tingnan niyo mga kapatid. If you love wisdom, wisdom will give you wealth. Sabi rito, bestowing wealth to those who love me. If you love wisdom, walang choice yung wisdom sa'yo, kundi bibigyan ka ng pag-aari. By the way, do you think, is this possible? Ay sa baba, naniniwala ba kayo na posible ito? It is. Nakasulat eh. Sabi rito, bestowing wealth on those who love me and making their treasuries full. Abay, pambihira ako. Hindi lang pala aray, isang kakakarampot na yung pag-aaray, ay talagang puno. Ay ano kayo hahanapin? Ay lasahan mo nga rin. Hindi ba? Ano ba sa lasahan niyo? It is wisdom speaking that is going to give wealth to those who love Him. That is why righteous people seeks wisdom, because in wisdom they find wealth and treasures. Right? Ito naman, 1 Timothy 6:9-11. To those who are seeking money directly. What will happen if tayo ay ang ating pinupursu is yung pera or kayamanan direktamente and hindi wisdom? Sabi rito, people who want to get rich fall into temptation. Ito yung matawag ko sa inag na nais na gustong yumaman kagad. Alright? Without going through the process. They will fall into temptation and a trap. Ay, alam niyo, napanood po ba ninyo yung parent trap? Marami po silang ginawa doon, yung mga magkakapatid. Na trap para lang talaga yung kanyang mga magulang na kung saan ay naghihiwalay, muling magkabalik. And into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. See, if we seek money directly, we're not going to seek wisdom, this will happen to us. We will fall into temptation, into a snare, and then foolish and harmful desires, and ruin and destruction. So you choose. For the love of money is the root of all kinds of evil. People of God don't seek money, seek wisdom, because in wisdom there is money. Amen. Ay, hindi ka muna kapatid, sabi ko naman, root. Okay, kung ganyan, pwedeng lumago. Diba? Sa inyo ba? Ano bang Tagalog ng root? Ugat, okay. Mayroong mga puno na tumutubo sa pamamagitan ng ugat, right? Okay, kung isipin nyo ngayon, pwede nyo tawag, hindi kaya pwede tawag ito money tree? Ha? Root
of all kinds of evil. Hindi po yan money tree. This root will grow as a tree, and the tree, ano ba ang maging bunga nito kundi puro evil doings. And this will bring trouble to your family. Dahil ikaw ay maging bahagi ng pagpapalago ng impyerno sa lupa. Because you're growing a tree that is full of evil. So don't love money. Don't seek money directly, but seek wisdom. Because in wisdom, there is wealth. Amen. Amen. Those people who are eager, you know? Some people eager for money have wandered from the faith and burst themselves with many griefs. But you, men of God, people of God, flee from all these things. What are these things? Ito yung mga bagay na kung saan pwedeng magdala sa atin sa trouble. And pursue righteousness. Let's pursue to have this kind of mindset. A mindset of righteous. The right standing with God. Godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Hallelujah. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Righteousness is a characteristic of the kingdom. For the kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Right? This kind of mindset will give you the kingdom nature, kingdom stature, and authority. Well, ako naman nagsisik naman ako ng wisdom, nagsisik naman ako ng kingdom ni Lord. Ako nagsisimba tuwing linggo, nagdadala ng mga kaluluwa sa Diyos. Kapatid, hindi yung seeking kingdom. That is a Christian activity, a Christian work. Alright? But if you're doing this religiously, this is a born-again job. Alright? Seeking the kingdom first is seeking the kingdom that is to establish the kingdom of God in your life para ang righteousness ay mabuo. Right? His kingdom must be established in our heart para ang ating gagawin ay naaayon lagi sa kalooban ng Diyos. And if we're doing the will of God, we are right standing with God. And that is righteousness. If we seek wisdom, all these things will be given unto you, because wisdom is money and wealth are result of the right thing that you do. Seek the kingdom and His righteousness. Amen? So, nakita po natin Yeah? Number 2, the mind of the righteous is set to honor God. Napakaganda po ng exhortation ni Pastor Chris kanina. Actually, habang binabasa niya, parang ginawa niya na ng summary lahat ng tatlong mindsets na ituturo ko. We need to honor God because this is the mindset of the righteous. Sabi ng Proverbs 3:9-10, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Then your barn will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. See? Honoring God gives you the key to prosperity. Right? When you honor God, actually, the book of Malachi po is talking about honoring. This is how important. Isipin mo, isang book of the law, isang
book sa Bible is designed for honor alone. Diba? At hindi lang yun. If we honor, we know that there is result. We know that there will be something happen if we start honoring God. Kasi sabi rito, then your barns will be filled to overflow. Siksik, liglig at Umaap. napakabagal ng apaw. Siksik, liglig at Umaapaw! apaw na apaw nga. Diba? Sama lang kayo po. Kayo na lang po mag-ano ng babasa dito sa bahay niyo ha. Kasi kung uubusin ko, baka hindi na ako matapos pag binasa natin isa. Honor the father in relationship. Mababasa natin yan sa Malakay 1:6. Honor the Lord with your services. Mababasa natin yan Malakay 1 verse 7 to 10. Honor the Lord with your vows and pledges. Pastor Ramano, meron pa rin bang nakasulat na pangalan sa baba? Meron pa rin? Ano, i-explore ba natin ito? Baka nabugbog na kayo ng gusto eh. Basahin nyo. Nasa Malakay 1, 12 to 14. Honor the Lord with your vows and pledges. Pagkalam ko, meron din mga kumuha na ng papel doon kay Ate Didel last Sunday. Nakabalik na ba? Wala pa. Okay. Sabi po nito, honor the Lord with your vows and pledges. Next is, honor the Lord with your calling. Saan ba kayo tinawag? Gawin nyo. Be the best on your calling because God will be honored when you're doing the best. Malakay 2:19. Honor the Lord with your... calling na naman again. Alright. Honor the Lord through the covenant of marriage. Malakay 2:13 to 17. Honor the Lord with your substance. Sabi po doon sa unang binasa natin kanina, honor the Lord with your wealth. And He will give you an overflowing blessing. Right. To receive an overflowing blessing, ang kamay daw, na kung saan din, handang-handa na tumanggap ng pagpapala. Pakitaas nga po ng mga kamay. Pati sa baba po, taas nga po natin mga kamay. Handa na ba yung mga kamay na yung tumanggap? Amen! Very good, very good. But, before that kamay tatanggap, it should be educated first to give. Parang nalungkot na kayo. Parang nalungkot na kayo. Ang kamay na handang tumanggap ay edukado na paano magbigay. But now I'm asking, is that hand is ready to give? Amen! Bukas pala, hindi. Siguro. Kapatid, Hindi. God gives first. Diba? God gave us to be like Him. Amen? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. At hindi niya ito sinayang para lang sa inyo, kundi ito ay Kanyang ibinigay para kayo ay maging kagaya niya. To have an eternal life. Di ba? At hindi lang sabi sa John 10, a life that is more abundantly. Di ba? Honor the Lord with your substance. Sabi po sa Malakay 3:10, if we honor God with our substance, sabi rito, test me in this. Sa ibabaw ko nito. Subukan niyo ako. Diba? Bring out tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven. Sa iba pong translation yan is, open the windows of heaven. Amen? Amen. Sa Tagalog naman, ibubuksan ko ang durungawan ng langit.
sa mga mga mas nauna po sa amin, naranasan niyo po yung mangharana. Sino po ba nakaranas mangharana? Si tatay. Tatay Ludo, nakapangharana na po kayo. Maging sa baliti. Narangan na. Nung bumukas po ang bintana, ano lumabas? Dalaga. Depende ha. Depende. Pag magulang ay galit, magulang yung tulungaw sa bintana. Ganon. Pero pag close, dalagang tulungaw. Ganon. Ano po ba ang feeling ng taong, alam ko, hindi nyo na-experience, but I know you know what is the feeling. Okay? Ano ba ang feeling ng tao na kung saan nag-aantay sa baba at biglang may bumukas sa ibabaw at ang kanyang inaasahan ay kanyang nakita? Papa, surprise. Ha? Surprise. Ano naging feeling nito? Ano? Parang magkaiba yata tayo ng mundo. Ha? Hindi nyo alam ano pa kayo. Kung ikaw meron kang inaasahan na bagay at biglang nakita mo, ayan na! Yung anay pala yung nanggalimos. Diba? Sabi niya, bubuksan ko ang durungawan ng langit. Sabi ito, I will open the floodgates of heaven and pour out so much blessing. So much. Bili pakisabi sa katabi, so much! Gusto ko lang po ding iayos. We are not talking about blessing para lang na gawin nating motivation sa ating pagbibigay. But, maniwala kayo sa hindi. Wala kasi din tayong choice dahil pag tayo ay nag-honor, ito talaga yung parik. So we're not teaching this for you to have a motivation to have this, but this is given. Sabi rito, bring the whole tithe in the storehouse. Kung ikaw ay meron kang isang bagay, sa iyo, na kung saan mahal na mahal mo, direktahin na natin. Para na, total, mga matatanda na tayo, kakainti na tayo, direktahin na natin. Meron kang pera na natanggap. 1,000 pesos. Mas maganda kasi yung 1,000 ako 0-0 na para hindi ka mahirapan magbilang. Kasi kung magbilang pa tayo, pakakuha pa ako ng calculator. 1,000 pesos. Magkano tayo? 100. Pero yung 1,000 na yun na binigay ng Lord sa'yo, alam mo, kulang na kulang para sa isang linggong budget mo. Kasi yung 500 doon, pangkain yung 500, pang bigo. Ha? Pang bigo. Ano masabi ko? Bigo. Ulitin ko. Normal yun. That's not correct. Yung 1,000 yung araw mo kulang dahil yung 500 pangkain, yung 500 pang bingo. Kuha na? Kanina? So hindi mo ngayon matatagalan ng 100. Diba? Hindi, pagka ganyan kasi, ito may sumagot kasi kung manalo daw. Dito na lang ha. Excited mo na kayo. Ang isang kanal, ha? Ang isang kanal, pag pumunta, pag-abot ang isang kanal at ang isang sapa, saan sasama ang sapa? Siyempre, hindi naman yung kanal ang sasamahan ng sapa, hindi ba? Yung kanal, sasama sa sapa. Tama? So, kung ikaw may pera, pupunta ka sa sugal at sinugal mo, sinama mo doon sa maraming pera, sasama yun doon sa maraming pera, hindi yan babalik sa'yo. Maliban na lang, kung yung sapa na yan, eh mayroong biglang bumagsak doon, nabunan ka, bumalik sa'yo. Okay? Kaya malaki ang tendency, malaki ang tsansa na matalo ka sa sugal. At alam niyo ba, marami sa atin maraming born again Christian ang tumaya ng luto dahil sa 300 million na jackpot. At alam niyo ba, na mas malaki ang chance na tamaan ka ng kidlat kaysa manalo ka sa loto? Ha? Mas malaki ang chance in the rules of probabilities,
ang pagpanalo mo dun sa loto ay higit na mas malapit yung pagkatamaan ng kilat. Doon sa tumataya ng loto. Kaya wag yun ang Diyos nyo, pag kayo ay pagpapalay na hindi niya idadaan sa loto. Amen! Amen? Kung yung 100 na yan ay hindi mo maibigay, kapatid, naniniwala ba kayo na kaya kayo bigyan ng 1 milyon ng Diyos? Is that impossible with God? Amen! No! Kaya-kaya niya. Nung ako po ay nagbibigay ng tithes pa 1,000, 2,000. Pagdating ng linggo, sabi ko, i-check mo na lang. I-check mo na lang. Pero nung nagtagal po, habang lumalaki, parang nagkakaroon ng ano na, bibigay ko ba? Parang nagiging ganun eh. No? Pero, yung isang side naman ng pagiging Kristiyano is nung sasabi, this is to honor God, hindi para magbigay ng panggastos ng church. Hindi pandagdag sa panggastos ng church. Kundi, this is, you're going to do this because you are honoring the Lord who gives you something. Kaya kung kayo, darating ang punto na binigyan na kayo ni Lord ng 1 milyon, okay lang sa inyo, pagka sinabing 10,000, so 1,000. Kaya yan. Ibigay ko. 1,000. Yung naging 100,000 yung dumating. 10,000! 10,000! Lucky naman ito. Pero, hindi. Ayaw. Bigay. Bigay. Yung 1 milyon, 100,000! Teka muna! Baka magkasakit ako sa puso! At dito nagsisimulan ng manalangin. Lord, sana mapuspos ng gusto ng aming pastor at makalimutan ang ngulikta ng offering. Napakahirap na po i-detach sa atin nung bagay na ito pagkahabang lumalaki. Kaya dapat ngayon pa lang na hindi pa umabot ng milyon, nararanasan natin na ituturuan natin ang ating mga sarili na i-detach sa atin yung hindi sa atin. Amen! May kasabihan nga po, ilang kasabihan ko na ito. Sinong makabigay ng lahat ng kasabihan na binigay ko, may reward mamaya. May kasabihan nga, where your treasure is, your heart follows. Okay? So kung kayo ang balak nyo, yung anong meron kayo, ay i-dedicate nyo na to somebody, your heart will follow to that somebody. Alright? Kaya, kapatid, don't value money. Value the person feeding you. Give honor to the person who is giving you the sustenance. Giving you spiritual nourishment. Don't value the money. Dahil pag ibinavalue natin yung pera, nagiging mahirap para sa atin na ibigay dun sa Kanya. Mahirap para sa atin ibigay para kay Lord, yung para kay Lord. But if you value God, how much is that? Magkano man yung meron ka? But if you want, because you value God, it doesn't matter to you anymore. 100,000? Who cares? Ano ba naman? Pag ako ay nagbigay, alam ko na nagtagumpay ako sa demonyo. Pag ibinalik ko kay Lord ang aking tithe, alam ko that the spirit of covetousness and greed ay nandiyan sa buhay ko. At napagtagumpayan ko ito. Amen? So, learn to detach yourself on material things and learn to honor the person
giving you sustenance. Honor your God, honor the Lord with your substance. Hallelujah. That's why God is raising honorable person inside the church. Okay? God wants all the people inside the church becomes honorable. You deserve to receive honor. But before you receive honor, you should honor first. Nasabi na ni Pastor Chris kanina. Bago ka i-honor, mag-honor ka muna. Alright? The mind of the righteous is set to win by righteousness. Check. The mind of the righteous is set to win by righteousness. Pabila talaga ito Bisaya. Sabi rito sa Proverbs 11 verse 4, wealth is worthless in the day of wrath, but righteousness delivers from death. So if mayroon po tayong gagawin, mayroon tayong kinakailangan gawin, we should win it by righteousness. Because if we win that without righteousness, wealth that we gain is worthless in the time of wrath. But if we win that thing by righteousness, that will deliver us from death. Amen? The wicked man earns deceptive wages, but he who sows righteousness reaps assured. See? May katyakan. Ikaw ay aani. Misfortune pursues the sinners, but prosperity is the reward of the righteous. If you're going to win by righteousness, a reward is prosperity to you. Sabi po rito sa Proverbs 16:6, the house of the righteous contains great treasure, but the income of the wicked brings them trouble. Number 4. The mind of the righteous is said to be the source of blessings to change the lives of others. Hallelujah! Sabihin mo sa katabi mo, gusto ko yan! Sabi ko, bago niyo sabihin yun, na gusto ko yan, basahin muna natin ulit. Kasi mukhang wala sa isipan nyo eh. Parang sinabi nyo lang yung sinabi ko. I want you to say that thing because you really want it. Alright? If you don't want, then don't. Alright? Basahin po natin. Number 4. The mind of the righteous is said to be the source of blessings to change the lives of others. Gusto ko yan. I want to be an agent of change. Di ba ito lagi panalangin natin? We want to be an agent of change. Gusto natin maging kasangkapan tayo ng Diyos para sa pagbabago ng mga tao nasa paligid natin. Amen. And how are you going to change them? First, be a blessing to them. Di ba? The righteous cares about justice for the poor, but the wicked have no such concern. If we have this kind of mindset, right? Kung tayo ay may ganitong kaisipan, alam natin kung sino yung mga nangangailangan. And we took care of them. Right? Sabi rito, one man gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty.
Ito na yung tao na kung saan nagbibigay, mas kumikita ng marami. At itong isa naman na kung saan ay wini-withhold, pinipigilan, comes to poverty. A generous man will prosper. He who refreshes others will himself be refreshed. Yung alulod po, lagi pong ginagawang example yan ni Pastor, di ba? Yung alulod, alam niyo ba yung alulod? Ha? Kasi baka magkakaiba tayo ng pinag-iisipan eh. Alam mo naman Bisaya ko. Baka iba yung... Alam niyo yung alulod? Yeah. Alright. Yung alulod, siya yung sumasalo ng ulan galing doon sa may bubong. Dinadala niya ito sa isang lahusan. Di ba? Dadaan niya ito doon sa isang bagay. Tapos, dadaan na sa kanya yun. Siya ngayon ang magtuturo kung saan niya banda dadalhin. Tama? Di ba? Ano nga tawag mo? Ano? Yung alulod, siya ang nag-determine kung sino yung mababasa. Amen? Ha? Siya, kasi kung dito ba may alulod, nandun yung butas niya, hindi ka mababasa dito. Di ba? So, siya ang nag-ano kung saan banda yung lalabas yung tubig. Yung alulod na yun, nagtatambay ba sa kanya yung tubig? Hindi. Dumadaan lang sa kanya. Pero siya yung naging dahilan para yung part na yun ay mabasa. Amen? Or God wants you to be like an alulod na kung saan gawing daluyan ang kanyang pagpapala at maging pagpapala sa iba. Amen? Palakpakan ka muna. Praise the Lord! Hallelujah! 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 Alam ko, gusto naman nating pagpalain, but mas masarap ang feeling kung tayo yung naging pagpapala sa iba. Amen! Amen? Sabi dito, people curse the man who hoards grain, but blessing crowns him who is willing to sell. So dito daw, okay, mga negosyante. Ito, may mga negosyante ba rito ng bigas? Wala. Walang nagbibigasan dito. Ha? Sa baba. Meron ba dyan sa baba? Nagbibigasan? Okay. Kung ang bigas mo ay tinako mo at hindi mo ngayon ibinibenta, wala makain yung mga tao sa paligid mo. Amen? At kung wala nang makain yung mga tao niyan, ano ang sasabihin sa'yo? Pambihira naman itong tindahan na ito. Ano kaya gagawin niya rin sa maraming bigas? Di ba? At curse is the man who hoards grain. Pero sabi nito, but blessing crowns him who is willing to sell. So tayo po pala mga negosyante, maging ano din po tayo, maging open din po pala tayo. Ano? Para dun sa iba. Kung tayo ay mayroong isang kumpanya, kailangan natin ang mga tao, right? Although hindi mo talaga maiwasan sa isang kumpanya, meron din talaga mga tao din na pasaway. Ako po for about 2 weeks, from September 1 to September 23, ako po nakafocus dun sa Capitol Plaza, sa likod po ng Quezon City Hall, meron pong building doon, ginagawa namin ng billboard. And true enough, ako po nagpapasalamat kay Lord dahil ginamit po niya ako para maging pagpapala doon sa mga taong yun. Okay? For about, I think, 32 sila lahat na tao ang pumasok doon. So, pinagtatrabaho ko sila. And, ang sarap ng feeling kung ikaw pala ay nakakatulong. Yun nga lang, kung yung taong tinutulungan mo ay mayroong mindset, noong mga nauna, ano yung mga naunang mindset na pinag-usapan natin? Una, ng mindset na batid na kung saan, ay nako, pag uwi, akala siguro hindi chichikin ng gwardiya, may bit. The mindset na baslagard na kung saan,
oras ng trabaho, nandun na nanatili sa madilim na lugar para walang makakita. At pagkaakyat ko doon sa 8th floor, nasaan yung mga tao? Sagutin ako ng isa, Amba! Alam mo yung nabis na nambot? Ayun! Sabi niya, Ewan! Hindi ko makita! Eh, nung nagsimula sa akin yung tiyo ko na mahabang buhok, nakita niyo na ni Pastor Chris dito, malaki yun dyan eh. Pag kinapa mo yung likod, wala kang makakapa na buto. Ngayon, pag kinapa mo, buto na. Praise the Lord. Sa konsumisyon. Aakyat ba naman sa loob? Sabi nga, alas 10 pa lang. Naka-anim na balik na ako nito. 27th floor. Naglalakad. Kasi kakahanap ng mga tao na kung saan nagtatago sa dilim. Ako, medyo lumitiit na po yung tiyan ko eh. Kasi pagka-akyat ko nun sa 8th floor, nasa mo to? Amba! So ang gagawin ko ngayon, aakyat ako sa papuntang 27th floor. Pag-akyat ko, dadahan-dahan ako. Kasi tinitingnan ko kung saan ba na. Eh hindi naman pwede na kasi sobrang dilim, so mag-iilaw ako. Pag nag-iilaw pala ako, makikita doon sa taas na gano'n lang pala. So makita may packet, kilos. Sunod ginawa ko, pinatay ko na yung ilaw. Bahala na, kapa, pinilang ko na lang. Alam na lang ko, 9 na steps ang kalahati ng palpak. So 18 step, 27. Ko. So binilang ko, kasi madili. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulit naman. Ganun ginagawa ko. Hindi na ako nag-ilaw. Pagdating ko dun sa malapit ako, isang palapag na lang. Ramdam ko talaga, parang nagkaroon ng bagyo. Gumanon. Nagkilusan lahat kasi naramdaman ng tao ng lalakad. God is away. What is my point? Tayo ay dapat maging pagpapala sa iba. Pero maging maingat din po tayo dahil baka yung mga tao ating pinagpapala, pinaparusahan ng Diyos. Praise God. At maging kabahagi tayo at kinalaban natin ang Diyos dahil itong mga tao na ito ay pinagpapala natin kahit binibigyan ng sanksyon ng Diyos. Maging maingat po tayo. Actually, nung ma-realize ko po yun, sabi ko, alright, enough na yung trabaho ng mga ito. Marami pa tayong gagawin. Meron pang lights. Pero, ang oportunidad na binigay ko sa inyo is sinayang nyo, kaya ngayon wala na kayong trabaho. Mayroon. And then, paano tayo maging patuloy na maging pagpapala? Then, hire somebody na kung saan alam mo na ang Diyos naman ay nagbibigay din sa kanya ng pagkakataon. Marami po yan sa paligid. Yan, I know, maglalagay po ako dyan siguro sa baba ng hiring. At sana, dahil sa dito sa baba, nakikita nila church, dapat maging matinong tayo dyan. Di ba? Hindi po gawin natin panakot yung church, kundi gawin po natin silang pwedeng pagpalain din ng Diyos. Amen? Alright, saan pa? Paano punta nun? Saan pa punta? Alright. Sumula. Number 5. Baka kaya. The mind of the righteous are set on transferring a legacy and inheritance to the next generation. Napakaganda po ng verse nito. Sabi rito, houses and wealth are inherited from parents. But a prudent wife is from the Lord. Pakitaas nga po rito yung mga dalaga pa. Meron po bang mga dalaga rito? Pataas nga po ng kamay. Iilan na lang sila. Yung iba siguro may asawa na. Nanay, sabi ko yung dalaga, individual. Dalaga lang muna, nahin na sinagala. Kasi dapat may dramatic entrance kayo. Yung mga binata, so, taas na lang kamay ng isang sa likod. Ayaw ko na sabihin kung sino. Alright. House and wealth are inherited from parents. Pag tayo po ay naka-inherit sa ating mga magulang ng ganitong klase, siyempre po, hindi yan ibibigay sa atin kung hindi na tayo mature. Right? Yan ipapagkatiwala ko na sa iba yun. Pero kung mature ka na, you are going to receive your inheritance. Amen? And when you receive that kind of inheritance, you need somebody na kung saan mag-aalaga ng inheritance mo.
And a prudent wife is from the Lord. Prudent means wise. Kaya mga binata, maghanap kayo ng prudent girls. Para maging prudent wife, because prudent wife comes from the Lord. Bakit? Kasi yung mga babae po, bakit tabi sa mga lalaki, hindi ko sinasabing hindi kayo magaling. Napakagaling nyo. Pero mas magaling po talaga yung mga babae pagdating sa management. Then I bow to them. Okay. Kasi, kitang-kita po talaga. Kung naging anim yung mata ko, kita talaga ng anim ng mata ko. Right? Pero dalawa. Kitang-kita ng dalawang mata ko. How a prudent wife manages your wealth and house. That is why, mag-start na kayo. At yung iba dyan, alam nyo naman ang naging prudent naman kayo. Parang naman. No. Dapat, ano pa rin tayo? Tuloy tayo. A good man leaves an inheritance for his children's children. But the sinner's wealth is stored up for the righteous. Amen. A son are a heritage from the Lord. Sabi mo ito, sons are a heritage from the Lord. So yung mga walang asawa, mag-asawa na kayo para magkaroon na kayo ng anak. Children, a reward from Him. So you should marry young. Kasi naman, kung ikaw ay 60 years old na at yung anak mo ay 9 years old pa lamang, ano ang purpose yun? Kaya yan, naging ganun. Dahil yung bata ngayon, lalo na't matalino, magpabalik-balik sa stage yan, kakaakyat ng kuha ng medal. Opo. Nagdun again ay Kristiyano. Inahilig ko pa sa natuto ngayon. Naging matalino. Pabalik-balik sa taas. Yung nanay na 60 anyos, Nahulog na siya. 6 na beses na pabalik-balik, ang purpose doon is that yung bata, kukunin na lang yung nanay sa upuan at dadalhin sa taas para alalayan. So you should marry him so that you can have your children. Nang maaga. Di ako naghahanap ng tao. Alright. Sabi nito, like arrows in the hands of a warrior, sons born in one shoot. See? Blessed is the man whose quiver full of them. Like an arrow in the quiver. Right? They will not be put to shame when they contend with their enemies in the gate. Kasi pagka nandoon kayo sa gate at kasama nyo yung inyong mga anak, alam nyo na yung mga anak nyo ay nasa likuran nyo lamang. Pag sinabi nasa likuran lang. Pag liningon mo, nakita mo, hindi yung likuran na, nasa likod mo lang kami! Diba? Kasi yung anak ay hindi iiwanan yung magulang. The moment that ang magulang ay magkukonte ng kalaban. Amen? So, dapat magulang, lagi niyong kasama ang inyong mga anak. Sabi po doon sa pinasa ni Pastor Chris kanina, bring your child to the training. So pag sinabing bring, bakit bring yung ginamit? Bakit hindi na sinabi send? Ha? Bakit sinabing bring, hindi send? Kasi kung send, baka naman ito anak ko, meron akong 200, pumunta ka doon, study ka. Hindi mo alam kung saan yung pupunta. Right? At maraming magulang ang ganun ang ginawa. Send them to training, not bring them to training. Naniwala po kayo. I've been one of them yung mga nakaraan. Lucky enough, God is a God of second chances. Amen?
bring your children with you. That's what means. Okay? Bring your children with you. So saan ka man mapunta, lalo na ang pupuntahan mo ay para makagain ng spiritual nourishment, bring your children with you. So that anuman yung natutunan mo, natututunan nila. And this will become their, ano ba sabi nyo sa, ano? Inheritance. Alright. Nawala ako. Alright. Ano man yung naituturo niya sa kanila? Sabi nga, anak, mag-aral ka ng mabuti. Dahil wala talaga kung ibang may pamamana sa iyo kundi ang edukasyon. Dahil ang edukasyon ay hindi nananakaw ni numan. Ganda, no? No? Pero, pinapadala mo lang, ito, pasok ka doon. Punta ka, pero seminar si Pastor sa TCU mamaya. Ito, pera, pumunta ka. Saan ka? Sabi nga, bring your children. Do not send your children. So go with the children. And learn with the children. Kung nagpe-Facebook yung anak mo, mag-Facebook ka na rin. You know why? Doon makikita mo sino ba ang kaibigan nitong anak mo. At ano ba ang kanilang pinag-uusapan. Then, anak-anak, bahala na. Ano mang mangyari, dapat receive me, accept me as a friend. Grabe, no? Bakit? Para malaman mo, makapasok ka doon sa kanyang network, ano bang meron siya? Ha? So parents, bakit natin kinakailangan silang dalhin? Bakit silang kinakailangan tinturan? Because they are like arrows in the hands of the warrior. Alright? So, the more children, the merrier. No. Alright. Number 6. The mind of the righteous is set upon good governance and peace. Kanina po, isa po sa pinapanalangin po natin is yung mga sa Bayang Taguig. Kung saan we know that God is sitting a person who has a righteous mindset. Amen? Sang-ayon po kayo doon? And we are lucky enough na kung saan mas maagang nailagay ng Lord dito sa Taguig. And I know na susunod na nito yung ibang bayan pa ng Pilipinas. And as our declaration, we always declare that the city of Taguig will be the example of all the cities surrounds. Amen? God is going to use city of Taguig. A ruler with no understanding will oppress his people, but one who hates corruption will have a long life. And we pray also that yung panunungkulan ng ating mayor ay magstay long, because we know that our mayor doesn't oppress people. Amen? If a king judges the poor with fairness, his throne will always be secure. Bakit? Kasi kung ikaw na namamahala, ikaw ay meron ka na, ikaw ay nasa supervisory level ka ng trabaho mo, o mayroon kang isang negosyo na kung saan ikaw ang namamahala, o mayroon kang isang ministry na kung saan ikaw yung head. Right? You should judge them in fairness. Bakit? Kung ikaw ay nasa supervisory level, hindi mo tinrato ng mabuti yung mga tao yan, pwede na yung mga tao under you will make a sabotage inside. Right? Magkakaroon ng galit sa'yo at sasabotahin yung inyong mga ginagawa. At ito yung magiging dahilan that will bring you trouble at makat ang mahaba mo sanang plano pa sa buhay. Sinasabi rito, if you judge fairly, your throne will always be secure. Good governance. Number 7.
The mind of the righteous increases the quality of life of the people before they multiply resources. Hallelujah. Karugtong po ito ng ating pinag-usapan kanina, that you're going to become the blessing to others. And now you're going to increase the quality of life of those people under you because God is entrusting you these people. And these people will become your resources someday. Alright? Be sure that you know the condition of your flocks. Sa mga tao na nasa supervisory level, mayroong mga minamanage, you should know their condition. Nakita mo na, nauugod-ugod na, hirap na yung mata, tulak ka pa rin ng tulak. Sige. Actually, last Thursday night po, nag-overtime po kami dun sa aming trabaho. Talagang yung mga tao po napagod na yung iba. Every time po na masasalubong ko sila sa hagdan, kasi akyat panaog kami, nakikita ko yung talagang pagod na. So, ang ginagawa ko, kaya pa, hindi na. Sabi, kaya pa sir, siguro mga 1 oras pa. Sabi ko, hindi. Matulog ka na muna. Mamaya, pagkakaya na, balik na lang ulit. Hindi dahil sa gusto kong hindi dahil sa gusto magtrabaho sila na magtrabaho, kundi dahil sa kailangan din namin matapos yung project. But hindi po ito dahilan para na gawin mo na abusuhin mo yung katawan ng mga tao kasi wala ding mangyayari sa'yo pagka ganun. Maliba ka madisgrasya lang yung tao. Okay? So dapat, you check the condition of your flocks. Give careful attention to your words. So dapat nakikita mo to. Kasi baka yan ay umakyat doon sa tuktok, gagawa, and yet antok na pala, talaglag, disgrasya pa. Give careful attention, for riches do not endure forever. And the crown is not secure for all generations. When the hay is removed and new growth appears, and the grass from the hills is gathered in, the lambs will provide you with clothing. So ito, pagka ito doon naalagaan mo itong mga ito, darating na ang araw na kung saan ito ay mapapakinabangan mo na ng gusto. And the goats, with the price of the feed, you will have plenty of goat's milk to feed you and your family and to nourish your servant girls. Dito po pinapakita that we should take care of the people entrusted to us by God, because they are much important than the resources, because these people will become resources na someday. Kung tayo ay nasa kalagayan na kung saan mayroon tayong mga tao under us, give them careful attention. And that is the mind of the righteous. Righteous seeks wisdom because they know that riches and wealth are found in wisdom. Alright? They are set to honor God. They are set to win by righteousness. And the mindset of righteousness is also set to become the blessings of others. They are set for transferring a legacy and an inheritance to the next generation. This kind of mind is also set for good governance and peace. And of course, this kind of mindset will increase the level of life abundance of the people
under you. We should desire this kind of mindset for us to be used by God in advancing His kingdom. Amen? We see how the thief pursue money. We see how the sluggard wasted his money. And now we see how righteous mindset, how righteous people think regarding money. It's up for us to align ourselves. Gaya po ng exhortation ni Pastor Chris kanina, that we need to align ourselves in the right standing with God. Amen? Maraming salamat po. Pero, ang oportunidad na binigay ko sa inyo is sinayang nyo, kaya ngayon wala na kayong trabaho. Mayroon. And then, paano tayo maging patuloy na maging pagpapala? Then, hire somebody na kung saan alam mo na ang Diyos naman ay nagbibigay din sa kanya ng pagkakataon. Marami po yan sa paligid. Yan, I know, maglalagay po ako dyan siguro sa baba ng hiring. At sana, dahil sa dito sa baba, nakikita nila church, dapat maging matinong tayo dyan. Di ba? Hindi po gawin natin panakot yung church, kundi gawin po natin silang pwedeng pagpalain din ng Diyos. Amen? Alright, saan pa? Paano punta nun? Saan pa punta? Alright. Tingnan mo, sumula. Number 5. Baka kaya. The mind of the righteous are set on transferring a legacy and inheritance to the next generation. Napakaganda po ng verse nito. Sabi rito, houses and wealth are inherited from parents. But a prudent wife is from the Lord. Pakitas nga po rito yung mga dalaga pa. Meron po bang mga dalaga rito? Pakitas nga po ng kamay. Iilan na lang sila. Yung iba siguro may asawa na. Nanay, sabi ko yung dalaga, individual. Dalaga lang muna, nahinap niyo yung dalaga. Kasi dapat may dramatic entrance kayo. Yung mga binata, so, taas naman ko ngayon yung isang sabi ko. Ayaw ko na sabihin kung sino. Alright. House and wealth are inherited from parents. Pag tayo po ay naka-inherit sa ating mga magulang ng ganitong klase, siyempre po, hindi yan ibibigay sa atin kung hindi na tayo mature. Right? Yan ipapagkatiwala ko na sa iba yun. Pero kung mature ka na, you are going to receive your inheritance. Amen? And when you receive that kind of inheritance, you need somebody na kung saan mag-aalaga ng inheritance mo. And a prudent wife is from the Lord. Prudent means wise. Kaya mga binata, maghanap kayo ng prudent girls. Para maging prudent wife, because prudent wife comes from the Lord. Bakit? Kasi yung mga babae po, bakit pa pasintabi sa mga lalaki, hindi ko sinasabing hindi kayo magaling. Napakagaling nyo. Pero mas magaling po talaga yung mga babae pagdating sa management. Yan ay bow to that. Okay. Kasi, kitang-kita po talaga. Kung naging anim yung mata ko, kita talaga ng anim ng mata ko. Right? Pero dalawa. Kitang-kita ng dalawang mata ko. How a wife, a prudent wife, manages your wealth and house. That is why, mag-start na kayo. At yung iba dyan, alam nyo naman na naging prudent naman kayo. Parang naman. No. Dapat, ano pa rin tayo? Tuloy tayo. A good man leaves an inheritance for his children's children. But the sinner's wealth is stored up for the righteous. Amen? A son are a heritage from the Lord. Sabi mo ito, sons are a heritage from the Lord.
So yung mga walang asawa, mag-asawa na kayo para magkaroon na kayo ng anak. Children, a reward from Him. So you should marry young. Kasi naman, kung ikaw ay 60 years old na at yung anak mo ay 9 years old pa lamang, ano ang purpose yun? Kaya yan, naging ganun. Dahil yung bata ngayon, lalo na't matalino, kapabalik-balik sa stage yan, kakaakyat ng kuha ng medal. Opa, nabun again eh? Ay Kristiyano, inahilig ko pa sa, natuto ngayon, naging matalino, ay pabalik-balik sa taas. Eh yung nanay na 60 anyos, Nahulog na siya. 6 na beses na pabalik-balik, ang purpose doon is that yung bata, kukunin na lang yung nanay sa upuan at dadalhin sa taas para alalayan. So you should marry so that you can have your children. Nang maaga! Di ako naghahanap ng Alright. Sabi rito, like arrows in the hands of a warrior, sons born in one shoot. See? Blessed is the man whose quiver full of them. Like an arrow in the quiver. Right? They will not be put to shame when they contend with their enemies in the gate. Kasi pagka nandoon kayo sa gate at kasama nyo yung inyong mga anak, alam nyo na yung mga anak nyo ay nasa likuran nyo lamang. Pag sinabi nasa likuran lang. Pag liningon mo, nakita mo, hindi yung likuran na, nasa likod mo lang ka, Ben! Diba? Kasi yung anak ay hindi iiwanan yung magulang. The moment that ang magulang ay magkukonte ng kalaban. Amen? So, dapat magulang, lagi niyong kasama ang inyong mga anak. Sabi po doon sa pinasa ni Pastor Chris kanina, bring your child to the training. So pag sinabing bring, bakit bring yung ginamit? Bakit hindi na sinabi send? Ha? Bakit sinabing bring, hindi send? Kasi kung send, baka naman ito anak ko, meron akong 200, pumunta ka doon, stuck ka. Hindi mo alam kung saan yung pupunta. Right? At maraming magulang ang ganun ang ginawa. Send them to training, not bring them to training. Maniwala po kayo. I've been one of them yung mga nakaraan. Lucky enough, God is a God of second chances. Amen? Bring your children with you. That's what's meant. Okay? Bring your children with you. So saan ka man mapunta, lalo na ang pupuntahan mo ay para makagain ng spiritual nourishment, bring your children with you. So that anuman yung natutunan mo, natututunan nila. And this will become their, ano ba sabi nyo sa, inheritance. Alright. Nawala ako. Alright. Ano man yung naitutunan sa kanila, sabi nga, anak, mag-aral ka ng mabuti. Dahil wala talaga kung ibang may pamamana sa iyo kundi ang edukasyon. Dahil ang edukasyon ay hindi nananakaw ni naman. Ganda, no? No? Pero, pinapadala mo lang, ito, pasok ka doon. Punta ka, pero seminar si Pastor sa TCU mamaya. Ito, pera, pumunta ka. Saan ka? Sabi nga, bring your children. Do not send your children. So go with the children. And learn with the children. Kung nagpe-Facebook yung anak mo, mag-Facebook ka na rin. You know why? Doon makikita mo sino ba ang kaibigan nitong anak ko. At ano ba ang kanilang pinag-uusapan. Then, anak-anak, bahala na. Ano mang mangyari,
dapat receive me, accept me as a friend. Grabe, no? Bakit? Para malaman mo, makapasok ka doon sa kanyang network, ano bang meron siya? Ha? So parents, bakit natin kinakailangan silang dalhin? Bakit silang kinakailangan tinturan? Because they are like arrows in the hands of the warrior. Alright? So, the more children, the merrier. No. Alright. Number 6. The mind of the righteous is set upon good governance and peace. Kanina po, isa po sa pinapanalangin po natin is yung mga sa Bayang Taguig. Kung saan we know that God is sitting a person who has a righteous mindset. Amen? Sang-ayon po kayo doon? And we are lucky enough na kung saan mas maagang nailagay ng Lord dito sa Taguig. And I know na susunod na nito yung ibang bayan pa ng Pilipinas. And as our declaration, we always declare that the city of Taguig will be the example of all the cities surrounds. Amen? God is going to use city of Taguig. A ruler with no understanding will oppress his people, but one who hates corruption will have a long life. And we pray also that yung panunungkulan ng ating mayor ay magstay long, because we know that our mayor doesn't oppress people. Amen? If a king judges the poor with fairness, his throne will always be secure. Bakit? Kasi kung ikaw na namamahala, ikaw ay meron ka na, ikaw ay nasa supervisory level ka ng trabaho mo, o mayroon kang isang negosyo na kung saan ikaw ang namamahala, o mayroon kang isang ministry na kung saan ikaw yung head. Right? You should judge them in fairness. Bakit? Kung ikaw ay nasa supervisory level, hindi mo tinrato ng mabuti yung mga tao yan, pwede na yung mga tao under you will make a sabotage inside. Right? Magkakaroon ng galit sa'yo at sasabotahin yung inyong mga ginagawa. At ito yung magiging dahilan that will bring you trouble at makat ang mahaba mo sanang plano pa sa buhay. Sinasabi rito, if you judge fairly, your throne will always be secure. Good governance. Number 7. The mind of the righteous increases the quality of life of the people before they multiply resources. Hallelujah. Karugtong po ito ng ating pinag-usapan kanina, that you're going to become the blessing to others. And now you're going to increase the quality of life of those people under you, because God is entrusting you these people. And these people will become your resources someday. Alright? Be sure that you know the condition of your flocks. Sa mga tao na nasa supervisory level, mayroong mga minamanage, you should know their condition. Nakita mo na, nauugod-ugod na, hirap na yung mata, tulak ka pa rin ng tulak. Sige, actually, last Thursday night po, nag-overtime po kami dun sa aming trabaho. Talagang yung mga tao po napagod na yung iba. Every time po na masasalubong ko sila sa hagdan, kasi akyat panaog kami, nakikita ko yung talagang pagod na. So, ang ginagawa ko, kaya pa, hindi na. Sabi, kaya pa sir, siguro mga 1 oras pa. Sabi ko, hindi. Matulog ka na muna. Mamaya, pagkakaya na, balik na lang ulit.
Hindi dahil sa gusto kong hindi dahil sa gusto magtrabaho sila na magtrabaho, kundi dahil sa kailangan din namin matapos yung project. But hindi po ito dahilan para na gawin mo na abusuhin mo yung katawan ng mga tao kasi wala ding mangyayari sa'yo pagka ganun. Maliba ka madisgrasya lang yung tao. Okay? So dapat, you check the condition of your flux. Give careful attention to your urge. So dapat nakikita mo to. Kasi baka yan ay umakyat doon sa tuktok, gagawa, and yet antok na pala, talaglag, disgrasya ka. Give careful attention, for riches do not endure forever. And the crown is not secure for all generations. When the hay is removed and new growth appears, and the grass from the hills is gathered in, the lambs will provide you with clothing. So ito, pagka ito doon naalagaan mo itong mga ito, darating na ang araw na kung saan ito ay mapapakinabangan mo na ng gusto. And the goats, with the price of the feed, you will have plenty of goat's milk to feed you and your family and to nourish your servant girls. Dito po pinapakita that we should take care of the people entrusted to us by God, because they are much important than the resources, because these people will become resources na someday. Kung tayo ay nasa kalagayan na kung saan mayroon tayong mga tao under us, give them careful attention. And that is the mind of the righteous. The righteous seeks wisdom because they know that riches and wealth are found in wisdom. Alright? They are sent to honor God. They are sent to win by righteousness. And the mindset of righteousness is also set to become the blessings of others. They are sent for transferring a legacy and an inheritance to the next generation. This kind of mind is also set for good governance and peace. And of course, this kind of mindset will increase the level of life abundance of the people under you. We should desire this kind of mindset for us to be used by God in advancing His kingdom. Amen? We see how the thief pursue money. We see how the sluggard wasted his money. And now we see how righteous mindset, how righteous people think regarding money. It's up for us to align ourselves, gaya po ng exhortation ni Pastor Chris kanina, that we need to align ourselves in the right standing with God. Amen? Maraming salamat po.